Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posibleng matuloy na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so i-share ko sa inyo ang video ng News 5 Everywhere na kung saan ang isang dating senador nagsabi na according to his sources sa Kamara, naka-ready na ang 22 articles of impeachment laban kay VP Sara. Okay, pakinggan natin. Nakahanda na raw ang 22 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez. May niluluto na umanong reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa programang Storycon ng One News kanina. Ayon sa kanya, may kausap na siya sa Kamara para siyang maghain ng impeachment complaint. Basta kami nakaredy na, 32 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file. Ayon kay Trillanes, ilan sa grounds ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at culpable violation of the Constitution at iba pang high crimes. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Wala naman hong amor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya, no? Parang reyna yung pag-asa niya. I-optic siya not good. Naghahanap siya ng kakampen. Politically isolated na siya. Wala pang tugon ng tanggapan ni VP Sara tungkol dito. Paglilinaw naman ng ilang kongresista. Purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Pero may posibilidad daw na hilingin nilang magbitiw si VP Sara dahil tila hindi na raw ito interesadong gawin ang kanyang trabaho matapos hindi dumalo ng ilang beses sa budget hearing ng OVP. We can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po pumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. Kumakalat online ang mga litratong ito ni VP Sara. Naka-shirt at shorts lang ang bise sa isang resort sa Calaguas Island. Sa isang pahayag kahapon, nagpabala ang OVP sa publiko tungkol sa mga pinagkakalat na fake news para raw sirain ang reputasyon ng VP. Kabilang nga ang istoryang nasa beach siya sa gitna ng plenary budget deliberations. Pinabulaanan din ng OVP na pinaghintay nila ng 17 oras ang mga kongresista sa budget deliberation kahapon. Noon pa raw sinabi ni VP Sara na pinauubayan na nila sa Kamara ang deliberasyon ng kanilang budget, bagay na tinabla ng isang kongresista. It does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. Sakaling no-show pa rin hanggang bukas si VP Sara o kahit sinong otorisadong opisyal ng OVP, dedesisyonan na ng Kamara ang kanilang budget para hindi ma-delay ang pondo ng iba pang ahensya. Bukas na rin ipapasa ang 2025 General Appropriations Bill at saka isusumite ang kanilang bersyon sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline North. Okay, so yan ex-Senator Trillanes nagsabi na naka-ready na ang articles of impeachment. So, si VP Sara ang unang nagbulgar tungkol nito. Na may mga kaibigan siya sa Kongreso na nagbabala sa kanya na may pinag-uusapan ba? Pinaghahandaan ang posibilidad na ma-impeach siya. Kaya inunahan niya sa nung presentation ng budget, inunahan niya, gusto niyo lang akong impeach nang dahil sa confidential funds na yan. At I will remain unbound. Palaban. So, ito naman si Trillanes, iyon. Naka-ready na ang articles, naghahanap na lang ng sponsor.
So, sino ang matapang na kongresista na siyang mag-sponsor? Kasi i-endorse yan eh. I-endorse ng isang kongresista. So, sa pahayag ng mga ilang kongresista, lumalabas na parang umatras sila. Kasi technically, sabi ng isang kongresista na it amounts to betrayal of public trust, but masyadong malaki yung impeachment. I don't know. Anong pagkaintindi nyo yun? Sa tingin ko, parang umatras na sila. Kasi yung isang kongresista, ang panawagan niya is ano na lang, mag-resign na lang daw. So, ano sa tingin nyo? Comment nyo ko, no? Itutuloy ba ng mga ilang kongresista yung plano nila na maghain ng impeachment case laban kay VP Sara? Comment kayo. At ano naman yung panawagan na mag-resign? Dapat bang mag-resign ang VP Sara? May nakita akong litrato na i-post kahapon sa Facebook. For the first time in history, ng mga leftist, mga nagrarally. Dati-dati, ang mga placard nila is, kung sino yung presidente, resign, resign, resign. For the first time, na itong mga makakaliwa, ang vice president, ang kanilang tinatarget na resign, Vice President Sara. Grabe, no? So, anyway, parte ito ng political process natin. Hintayin natin kung ano. May nabasa akong comment ba ito o article na para alanganin na bitin sa kasi October, mag-file na ng Certificate of Candidacy yung mga kakandidato. So, Mayo election na. Parang hindi maganda ang timing, according to this article o comment na nabasa ko, na mag-file sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara ngayon dahil apikin ang panahon. And it's a waste of time and ano. So parang hindi katanggap-tanggap sa taong bayan kung mag-file sila ngayon. Kaya siguro yung sabi mga na-interview, nag-press conference na kongresista na masyadong malaking bagay yung impeachment. Resign na lang. Okay? So, wala pang comment ang OBP tungkol dito. Hintayin natin. Yun na nga, yung budget deliberation, hindi, dinedma po ni VP Sara. Hindi siya nagpunta. Yung plenary deliberation, hindi na siya nag-attend. Kasi, lumalabas ngayon na pinapakalat na 17 hours daw na naghintay ang mga kongresista kay VP Sara para mag-attend sa plenary deliberation ng kanyang budget. Ang rason naman, ang paliwanag ng OBP is noon pang September 16, nagpadala na ang OBP ng sulat doon sa congressman na sponsor ng OBP budget, si Congressman Adjong, na bahala na ang Congress kung anong gagawin nila sa budget. So, sabi ng OBP na very clear na hindi mag-attend ang OBP. Bakit maghintay pa ng 17 hours? So, contention ng OBP is paninira lang lahat sa kanya yun. Pati na rin yung kumakalat na balita na nasa resort lang daw siya, nasa beach, nagliliwaliw habang ongoing ang budget deliberations sa Kamara. So, ito po ang kaganapan sa ating VP. Balik tayo kay Trillanes. Sabi niya, wala daw ka-amor-amor si VP Sara among the senators. Agree ba kayo? Comment ko yun ko, no? Tapos, pwede daw na makakuha ng 18 votes sa Senado kung ituloy itong impeachment. Ano sa tingin nyo? Kung itutuloy,
Meron bang 18 senators ngayon na boboto laban kay VP Sara para ma-impeach siya? Comment. Kasi numbers game itong impeachment. Hindi na masyadong tinitignan kung saan sila alyado politically. Kagaya nangyari kay late Chief Justice Renato Corona. It's more of a numbers game. So, ito, mga exciting na development sa political situation sa bansa. Kaabang-abang ang susunod na mangyari. Matuloy bang impeachment? At uusad ba sa Senado? Magre-resign ba si VP Sara? Panawagan ng iba. So it remains to be seen.